Nadine, nandito na ang pera. Sigaw ni Dominic nang makababa ng helicopter. Bit-bit ang dalawang malaking bag ay naglakad siya palapit sa bahay na kinaroroonan ni Nadine. Ibaba mo sa bungad ng pinto mga dala mo, Dominic. Sigurado ka bang mag-isa ka lang? Mag-isa lang ako, Nadine. Narito ng helicopter na gusto mo. Kumpleto ng mga hiniling mo. Nasa na sila Sophia at David? Not so fast, Dominic. Maglalaro muna tayo. Now, walk backward. 20 steps, tsaka dumapa. Utos ni Nadine. Sinunod naman ni Dominic ang mga inutos nito. Mula sa loob ng silid na kinaroroonan ay dinig ni Sophia ang tunog ng helicopter. David, anak, wake up. Tito Dominic is here. Dali-dali niyang tinanggal ang tali sa kanyang paa at lumapit sa anak, tsaka naman ito kinalagan. Mami, let's go! Anang bata, pero biglang bumukas ang pinto at pumasok dun si Carlo. Tatakas pa kayo ha? Mabilis na kinuha ni Sophia ang upuan at ibinato rito. Takbo anak! Utos niya. Mami! Come on anak, call Tito Dominic, faster! Nagpupumigla siya sa pagkakahawak ng lalaki. Nang makatsyempo'y tinadyakan niya tsaka itinulak ng malakas. Sumunod naman si David. Tumakbo ito palabas ng silid. Where are you going? Ani na din na humarang sa daraanan ng bata at hinawakan ito. Mabilis na kinagat ni David ang kamay ng babae tsaka tumakbo palabas. Tito Dominic! David! Bago pa man makalapit si David ay narinig niyang putok ng armas at biglang humandusay sa lupa ang bata. Tinamaan ito sa tagiliran. Oh my God, David! Maging ang mga pulis na nakaantabay ay nataranta. Ilan sa mga ito ay nagpaputok ng armas. Mabilis na binuhat ni Dominic ang bata palayo. Agad naman na lumapit ang mga medic at binigyan ng paunang lunas ang bata. Kailangan na siyang madala sa ospital. Ako nang sasama. Ani ni Chris at sumakay na sa helicopter. Kainis! Ani na din na hawak ng mahigpit ang kaliwang braso na natamaan ng magpaputok ng armas ang mga pulis. You set me up? Makikita mo, Dominic! Carlo! Sigaw nito. You better stop this, Nadine. Saad ni Sophia na pababa ng hagdan. Tama ng paghihiganti mo. Nasa iyo ng lahat ng kailangan mo. Hindi pa ba sapat ang kinuha mong ransom? Ano pa bang gusto mo? Gusto kong mawala ka na, Sophia. At kung mamatay ako, gusto ko kasama ka. Mabilis nitong kinuha sa bagang isang pasabog at tinanggal ang pin nito. Nadine, no! Pero huli na, mabilis ang ginawang pagtakbo ni Sophia at pagtalon sa likod ng sopa upang makakubli. Dinig pa nitong halakhak ni Nadine, bagong malakas na pagsabog. Ramdam ni Sophia ang sakit sa buong katawan dahil sa mga bagay na tumama sa kanya at unti-unti nang nagdilim ang kanyang paningin. Sophia! Sigaw ni Dominic nang may sumabog sa loob ng bahay. Tumakbo siya pero naharangan siya ng mga pulis. Sir, kami na po ang papasok. Delikado po sa loob. Doon na sumugod ang mga pulis. Naging mabilis ang mga kilos ng mga ito. Maya-maya pa'y nailabas na si Carlo na nakaposas. Kasunod nitong isang bangkay na halos hindi na makilala dahil sa sunog na ito. Isang suntok ang ipinadapo ni Dominic sa mukha ng lalaki. Mabubulok ka sa bilangguan. Mariing wika nito. Where is Sophia? She's in critical condition. Ilan sa parte ng kanyang katawan ang nadamay sa pagsabog. Mabilis na nilapitan ni Dominic ang dalaga na nakahiga sa stretcher at walang kamalay-malay. I'm sorry, Sophia. This is all my fault. Sir, sumakay na po kayo sa ambulance. Dadalhin na natin siya sa pinakamalapit na ospital. Dinala rin si Sophia sa ospital, kung saan rin dinala ng mga pulis ang kanyang anak. Chris, how's the kid? Tanong niya nang makitang palapit ang lalaki. Nasa harap ito ng ICU. Kailangan niya ng blood transfusion, Dominic. AB+. It's my blood type, Chris. I'll do it. Please inform me kapag lumabas na ang doktor. Mabilis na siyang naglakad patungo sa nurse station. Matapos siyang mag-undergo ng ilang lab test, ay agad na siyang nakuhanan ng dugo. Hindi maiwasan ni Dominic ang titigan ng bata. Noon pa man ay magaan na ang loob niya dito. Siguro dahil anak ito ni Sophia, pero he feels something deeper inside his heart. They even have the same blood type. Dok, kung kakailanganin pa po ng bata ng dugo, just inform me. I am very willing to undergo the same procedure. Hanito.
Salamat, Mr. Del Franco. We believe that the blood you've already donated would be enough for the patient to survive. Magpahinga ka na muna sa nurse station and we'll give you an update after the operation. Kailangang matanggal na ang bala sa katawan ng bata. Please do everything, Doc, to save his life. We will, ng doktor. Inalalaya naman siya ng isang nurse. Sir, dito na po muna kayo umupo. Umiling siya. Sa ICU lang ako magsastay, miss. By the way, please reserve me one private room for the patients. Yes, sir. Magpapareserve po ako ng isa para sa inyong mag-ina. Anang nurse bago tumalikod. Huli na para itama ni Dominic ang sinabi ng nurse. Pero tila ba napakasarap sa pakiramdam ng narinig nito. Mag-ina. Napangiti siya at marahang naglakad patungo sa ICU. Nadatnan niya na doon ang kanyang ina. Sina Nico, Aiza, at Chris, kasama si Patrick. Daddy, are you okay? Where is Tita Sofia and David? Tanong agad nito sa ama. Malungkot na hinaplos ni Dominic ang buhok ng anak. Ayos lang si Daddy, anak. David and Tita Sofia would be fine, anak. They would be fine. Naupo siya tsaka naipikit ng mariin ang mga mata. Awang-awa si Aiza na makita ang paghihirap ng kapatid. Dominic, doon na muna kami kay David. Come, Patrick. Dominic, inasikaso na ni Atty. Mendoza ang lahat para sa kasong isasampa sa kasabwat ni Nadine. By the way, nakaburol ngayon sa Vasquez Mansion si Nadine. Bakit ba kailangang umabot pa sa ganitong lahat? This is all my fault. Kung sana noon palang ginawa ko na yung tama. Sana walang ganito. Paninisin ni Dominic sa sarili. Nangihina siyang napaupo at mariing naisuklay sa buhok ang mga kamay. Tanging haplos sa likod ng anak ang naging tugon ni Victoria. Ako na mag-aasikaso sa case. Mas makabubuting dumito ka na. Yung mga pera at documents na naisalba, we already put them to your vault. Yung ilang na damage, iaayos na ng bangko para magawa ng process of retrieval. Tumango naman si Dominic. Salamat, Nico. I owe you a lot this time. Don't worry. Pagkatapos nito, I will give you an Aiza a reward. I'll accept everything, Dominic. Just don't ask me to marry. Naunang naidala sa private room si Sofia. Ang sabi ng doktor ay ilang parte ng kanyang katawan ay umabot sa 3rd degree ang sunog na natamo. Napalibutan ng benda ang mga braso, binte hanggang sa paa at ang kaliwang pisngi niya. May fracture din siya sa kanang braso dahil sa pagkakabagsak ng katawan. Hindi maiwasan ni Dominic ang mapaluha nang makita ang kalagayan ng babae. Magpakatatag ka, anak. Sofia would be fine. Kailangan mo maging malakas para sa kanila. Salamat, Mom. Thank you for being here. Makalipas ang 1.5 oras, ay naipasok na rin sa silid si David. Parehong wala pa ring malay ang mag-ina. Sa kaliwang tagiliran ni David ang tinamaan. Mabuti na lamang dahil walang tinamaang organs kaya naging madali ang operasyon sa bata. Wake up, David! Let's play! Hani Patrick. Son, come here. Hani ni Dominic sa anak. Do you want David to be your brother and Tita Sofia to be your mom? Really, Dad? Yes, Dad. I love it. Tuwang-tuwa na saad ng bata. Maging sina Victoria, Aiza at Chris ay napangiti sa narinig na sinabi ng bata. Then go with Tita Aiza and Tito Chris for a while. Dito lang muna ako, anak, ha? Babantayan ko sila. And I'll bring them home kapag okay na sila. Yes, Daddy. Humalik sa pisngi ng ama at naglakad palapit sa kinaroroonan ng dalawa. Dominic, we'll go ahead. Wika ni Aiza. Para ikaw na munang bahala sa mag-ina. I'll be back. Ihahatid ko lang sila. Saad naman ni Chris. Tumango naman si Dominic. Salamat, pare. Salamat, Mom. Please go with them too. Magpahinga na rin po kayo. Ako na pong bahala dito. Dominic, anak, tawagan mo kami kapag nagkamalay na sila. Sa pagod ay hindi na namalayan ni Dominic na nakatulog na siya sa side ng kama ni Sofia. Dominic, wika ni Sofia. Marahang hinaplos ang buhok nito. Naalimpungatan naman si Dominic. Nakita nitong nagkamalay na si Sofia. Sofia? Dominic, si David. Kumusta na ang anak ko? Tumingin si Dominic sa gawin ng bata. Marahang tumingin si Sofia sa kaliwa nito at nakitang wala pang malay na anak. Tulad niya ay may dextrose rin ito. David, anak?
Natigagal na bigkas ni Sofia sa pangalan ng anak. Kasunod nitong tuluyang pagtulo ng kanyang mga luha. Sofia, nabaril siya ni Nadine sa tagiliran. But the doctor said he would be fine now. Natanggal na successfully yung bala sa katawan niya. But thank God dahil walang anumang organs na na-damage. His body was fighting. Malakas siya, Sofia. And I discovered that we both have the same blood type, AB+. Natahimik si Sofia sa narinig. I'm sorry, Dominic. I'm sorry for not telling you. Sofia, stop that. Ako ang dapat mag-sorry. Kasalanan ko kung bakit nangyaring lahat ng ito. No, Dominic. I'm sorry for not telling you that David, anak mo siya. Sa narinig ay tila biglang huminto ang mundo ni Dominic. Paulit-ulit na tumimo sa isip nitong mga katagang binanggit ni Sofia. He is your son. Biglang naumid ang dila niya at ang tanging natugon ay isang mainit na halik sa labi ng babae. Sobrang lapit ng kanilang mga muka. I'm sorry, Dominic. Natatakot ako na baka kunin mo siya sa akin. Natatakot ako na baka ilayo mo siya. I won't do that, Sofia. I won't do what my dad did. Hindi ko hahayaang magkalayo kayo just like what happened to me. I love you, Sofia. I love you and our son. Wala akong anumang galit na naramdaman dahil inilayo mo sa akin ang anak natin. Pagkus ay sobrang saya ko sa kaalaman na may anak tayo. Please, marry me, love. Mula sa bulsa ay inilabas niya ang maliit na kahon. Mula doon ay kinuha ni Dominic ang singsing. Marahang ginagap ang kaliwang palad ni Sofia. Please, marry me, Sofia de Torres. Be my better half. Napangiti naman si Sofia at tumango. Yes, Dominic. I want to be your wife. I want to be Mrs. Del Franco. Buong pusong isinuot ni Dominic ang singsing at muling dinampian ng halik ang labi ni Sofia. I love you. I love you more, Mr. Del Franco. My husband-to-be. Ngunit napalis ang ngiti niya nang maramdaman ang kirot sa buong katawan at maging ang kanang braso. My arms is aching. Nagkaroon ka ng fracture, Sofia. Just take it easy. Don't move para hindi gaano magalaw ang mga sunog sa katawan mo. Tila ito batang pumirme sa kinahihigaan habang hinahaplos ang pisngi at iba pang parte ng katawan na may benda. Don't you worry. I still love you whatever happens to your face and body. Kahit punong-puno na ako ng pilat sa katawan, Dominic. Napangiti si Dominic at tumango. Of course, I love you even more. Maya-maya'y si David naman ang nagkamalay. Mabilis itong nilapitan ni Dominic. Tito Dominic, si Mami po. I am here, anak. Saad ni Sofia. How are you? Okay na po ako, Mami. Tito Dominic, thank you for taking good care of us. Thank you for saving us. Marahang hinaplos ni Dominic ang pisngi ng bata. Kahit ano gagawin ni Daddy para sa inyo, David, anak. I'm your dad. And I'm sorry kung madami akong pagkukulang sa'yo. Pero pangako, babawi ako sa lahat. Tila nalilitong bumaling si David sa ina. Anak, I'm so sorry for not telling you the truth. Dominic is your dad. He is alive. Sorry for all my lies. Daddy, you're my dad. Baka sa mukha ng bata ang kasiyahan. Yay! My dad is not in heaven. My daddy is the hero. Ingat naman na niyakap ni Dominic ang anak. Son, from now on, hindi na tayo magkakalayo. Opo, Daddy. Happy ako na ikaw ang daddy ko. Naluluhang pinagmasdan ni Sofia ang kanyang mag-ama. Para siyang nabunutan ng tinik sa puso dahil sa ginawa nitong pagtatapat kay Dominic. Thank you. Halos pabulong na wika ni Dominic sa kanya. Makalipas ang ilang linggong pamamalagi nila sa ospital, ay nagpa siya nang umuwi sina Sofia upang sa bahay na lamang sila magpagaling. Kahit ayaw man ni Dominic ay wala rin itong nagawa. Kaya naman nagpa siya itong iuwi ang kanyang mag-iina sa villa. Tulad ng dati ay manghang-mangha pa rin si Sofia sa buong kapaligiran. This place gave us a lot of memories. Ani ni Dominic. Nakangiti nitong nilingon si Sofia. We're
Natigilan ito nang makitang himbing na himbing ang babae sa pagtulog. Nang lingunin ang bata sa likod ay ganoon din. Marahan siyang bumaba. Senyorito, maligayang pagbabalik po. Salamat, Manang. Mamaya na lamang niyo buhatin ang mga gamit. Tulog pang mga bata at si Sophia. Baka magising sila. Opo, senyorito. Siya nga po pala, nakahanda na pong silid niyo at ng mga bata. Naghanda na rin po kami ng pananghalian. Salamat, Manang. Iuuna ko nang dalhin si Sophia sa loob. Pakialalayan mo na lamang ako. Binuksan niya ang pinto sa gawin ni Sophia at maingat niya itong binuhat. Naalimpungatan naman si Sophia nang maramdaman ang mga braso ng lalaki. Dominic, we're here. Dadalhin na kita sa kwarto. Maglalakad na ako. Hanito't napakapit sa leeg niya. Mabigat ako, Dominic. Just put me down. Napangiti si Dominic. Just let me do this, princess. Kumapit ka lang. Tsaka ito bumaling sa kawaksi. Manang, ikaw na munang bahala sa mga bata. Katukin mo kami kapag nagising na sila. Salamat. Napatitig si Sophia sa lalaki. You really changed a lot, Mr. Del Franco. Nakangiti nitong tugon. Silly. Tsaka hinalikan siya sa noo. You've changed me, Miss De Torres. You're the only one who never surrendered to let me realize how considerate I am. Natawa si Sophia. Pagkarating sa kwarto ay marahan niyang ibinaba sa kama si Sophia. Tsaka ito tinabihan.